Siya ay naglalakbay ng may otoridad upang dakpin ang mga Kristiyano, at sa loob ng ilang segundo ang kanyang buhay ay bumaligtad. Isang imposibleng liwanag, isang tinig mula sa langit at isang tanong na nagpabago sa kasaysayan ng Kristyanismo magpakailanman. Paano ang isang marahas na manguusig ay naging pinakadakilang misyonero ng pananampalataya? At bakit ang pansamantalang pagkabulag na iyon ay naging mahalagang bahagi ng plano? Magpatuloy hanggang sa huli dahil ang pinakamalalim na detalye ng pagbabagong ito ay lilitaw lamang sa huling bahagi, at mag-subscribe na sa channel na may naka-activate na kampana para sa higit pang mga kahanga-hangang paghahayag sa Biblia. Dala niya ang mga sulat ng mga hatol ng kamatayan. Tinatawid ni Saulo ng Tarso ang disyerto na may malinaw na misyon, dakpin, pahirapan at lipulin ang sinumang mangahas na bigkasin ang pangalan ni Jesus. Mayroon siyang otoridad. Mayroon siyang paninindigan. Mayroon siyang suporta ng mga pinakamataas na otoridad sa relihiyon sa Jerusalem. Ang wala sa kanya ay ang kaunting ideya na, ilang kilometro na lamang mula sa Damasco, ang kanyang buong buhay ay gigibain sa loob ng ilang segundo ng isang liwanag na walang mata ng tao ang makakayanan. Upang maunawaan ang bigat ng eksenang ito, kailangan mong kilalanin kung sino ang lalaking ito bago ang araw na iyon. Si Saulo ay ipinanganak sa Tarso, isa sa pinakamahalagang lungsod ng Cilicia, isang rehiyon na ngayon ay kabilang sa Timog Turkey. Hindi ito basta-bastang lungsod. Ang Tarso ay karibal ng Atenas at Alexandria bilang sentrong intelekwal ng sinaunang mundo. Mayroon itong isa sa pinakamalalaking unibersidad sa Imperyong Romano, na may higit sa 500 taon ng tradisyong pilosopiko. Pinatira nito ang mga sikat na pilosopong Estoiko, tulad ni Atenodoro, na guro ng Emperador Augusto. Nagsilbi itong tagpuan sa pagitan ng sopistikadong kulturang Griego at ng mga rutang pangkalakalan na nagmumula sa silangan. Ang maipanganak doon ay nangangahulugan na ng pagkakaroon ng edukasyon na hindi man lamang mapapanaginipan ng karamihan sa mga naninirahan sa imperyo. Ngunit si Saulo ay hindi lamang isang mamamayan ng Tarso. Siya ay isang mamamayang Romano. Ang detalyeng ito ay nagpapabago sa lahat. Ang pagkamamamayang Romano sa unang siglo ay isang pambihirang pribilehiyo, lalo na para sa mga Judyo. Sa 10-10 milyong tao na namumuhay sa ilalim ng pamumuno ng Roma, tinatayang mas mababa sa 10% ang nagtataglay ng buong pagkamamamayan. Para sa isang Judyo ng diaspora, ang kalagayang ito ay halos imposibleng makamit. Nangangahulugan ito ng ganap na legal na proteksyon, karapatan sa isang patas na paglilitis sa anumang lalawigan, at kaligtasan laban sa ilang anyo ng parusa na itinuturing na kahiyahiya. Ang isang mamamayang Romano ay hindi maaaring hagupitin ng walang paunang hatol. Hindi siya maaaring ipako sa krus sa anumang pagkakataon. May karapatan siyang umapela ng direkta sa emperador sa Roma kung ituturing niyang hindi makatarungan ang anumang hatol. Taglay ni Saulo ang katayuang ito mula pa sa kanyang kapanganakan, malamang na minana sa kanyang ama o lolo, na nagpapahiwatig na ang kanyang pamilya ay sumasakop na sa mataas na posisyong panlipunan sa loob ng hindi bababa sa 2 henerasyon. Kasabay nito, siya ay isang Fariseo. Anak ng mga Fariseo. Apo ng mga Fariseo. Ang mga Fariseo ang kumakatawan sa intelekwal na piling tao sa relihiyon ng Israel. Hindi tulad ng mga Saduseo na nakatuon sa templo at sa aristokrasya ng mga saserdote, ang mga Fariseo ay nagtalaga ng kanilang sarili sa masusing pag-aaral ng parehong kasulatan at ng mga pasalitang tradisyon na ipinasa sa bawat henerasyon. Ayon sa mananalaysay na si Flavio Josefo, na nabuhay sa parehong siglo, mayroong humigit kumulang 6,000 Fariseo sa buong Judea. Ang populasyon ng mga Judyo sa Palestina ay humigit kumulang 2 milyong tao. Ang pagiging Fariseo ay nangangahulugan ng pagiging kabilang sa mas mababa sa 1/3 ng 1% ng populasyon. Isang napakaliit na grupo, ngunit may hindi katimbang na impluensya sa buhay relihiyoso ng mga tao. Ang pagiging Fariseo ay nangangailangan ng mga taon ng dedikasyon. Ang isang kabataan ay kailangang isaulo ang 5 aklat ni Moises ng buo. Kabisaduhin ang 613 batas na tinukoy sa Torah, 248 positibong utos at 365 pagbabawal. Alamin ang mga interpretasyon ng mga naunang guro at ipakita ang kakayahang ilapat ang batas sa mga bagong sitwasyon. Ito ay isang pagsasanay na maaaring tumagal ng 1 dekada o higit pa. Si Saulo ay higit pa sa inaasahan sa sinumang kabataang Fariseo. Ipinadala siya sa Jerusalem, ang sentro ng mundong Judyo, upang mag-aral sa paanan ni Gamaliel,
ang pinakadakilang gurong rabiniko ng kanyang henerasyon. Si Gamaliel ay apo ni Hillel, tagapagtatag ng isa sa dalawang pangunahing paaralan ng interpretasyon ng batas. Ang mag-aral kay Gamaliel ay katumbas ng pagkuha ng doktorado sa pinakaprestihiyosong institusyon ng sinaunang mundo. Ang aklat mismo ng mga gawa ay bumabanggit na si Gamaliel ay pinararangalan ng lahat ng mga tao at nagsasalaysay ng isang kaganapan kung saan ang kanyang salita ay sapat na upang patahimikin ang buong Sanhedrin. Paano si Saulo, na sinanay ng isang gurong kilala sa pagiging mahinahon, ay naging pinakamarahas na manguusig ng mga Kristiyano? Ang tanong na ito ay walang simpleng sagot. Ang alam natin ay ang sigasig ni Saulo ay higit pa sa kanyang mga kapanahon. Siya mismo ang susulat pagkalipas ng mga taon, sa batas ng mga Judyo, nahigitan ko ang marami sa aking mga kababayan na kasing edad ko, sa pagiging mas masigasig sa mga tradisyon ng aking mga magulang. At sa isa pang sulat, tungkol sa sigasig, manguusig ng simbahan, tungkol sa katuwiran na nasa batas, walang kapintasan. Walang kapintasan. Ang salitang ito ay nagdadala ng isang napakabigat na timbang. Si Saulo ay hindi isang karaniwang relihiyosong tao na paminsan-minsang lumalahok sa mga aksyon laban sa mga erehe. Siya ang pinakamagaling sa kanyang ginagawa. Ang pinakadedikado. Ang may pinakamalakas na paninindigan. Ang pinakawalang awa. At nang ang kilusan ng mga tagasunod ni Jesus ay nagsimulang lumago sa Jerusalem pagkatapos ng pagpapako sa krus at ng mga nakakabagabag na ulat ng pagkabuhay na muli, nakita ni Saulo ang isang banta sa pag-iral na kailangang alisin bago nito mahawaan ang buong Israel. Ang unang sandali na lumitaw siya sa kasulatan ay may kalupitan na nagpapatigas ng dugo. Si Esteban, isang Judyong Helenista na matatas magsalita ng Griego, ay napili bilang isa sa 7 diakono ng unang simbahan. Isinasaad ng teksto ng mga gawa na ang kanyang mga kalaban ay hindi makalaban sa karunungan at sa espiritu na kanyang ipinangungusap. Dahil hindi siya matalo sa debate, gumamit sila ng paninirang puri. Sinuhulan nila ang mga lalaki upang akusahan siya ng pamumusong. Si Esteban ay kinaladkad sa harap ng Sanhedrin. Doon, sa harap ng parehong konseho na humatol kay Jesus ilang taon na ang nakalilipas, binigkas niya ang isang talumpati na sumaklaw sa buong kasaysayan ng Israel. Nagsimula siya kay Abraham. Dumaan kay Jose sa Ehipto. Idinetali ang buhay ni Moises. Umabot kay David at Solomon. At pagkatapos, nang walang babala, binaligtad niya ang sitwasyon. Kayong mga taong matitigas ang ulo at hindi tuli ang puso. Lagi ninyong nilalabanan ang Espiritu Santo. Alin sa mga propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga magulang? At pinatay nila ang mga nagpahayag ng pagdating ng matuwid, na sa kanya ay naging mga traidor at mamamatay tao kayo ngayon. Mga traidor. Mga mamamatay tao. Ang reaksyon ay sumabog. Inilalarawan ng teksto ng mga gawa na ang mga nakikinig ay naggangalit ang kanilang mga ngipin laban sa kanya. Ang ekspresyong ito ay nagpapahiwatig ng isang visceral na galit, halos parang hayop. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga. Sumigaw sila upang lunurin ang kanyang tinig. Sabay-sabay silang sumugod laban kay Esteban, kinaladkad siya sa labas ng mga pader ng lungsod at nagsimulang batuhin siya. At nasaan si Saulo sa sandaling iyon? Ang teksto ay tumpak na parang operasyon, inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang binata na nagngangalang Saulo. Sa mga formal na pagbabato, ang mga saksi ng akusasyon ang naghahagis ng mga unang bato. Upang magkaroon ng kalayaan sa paggalaw, hinuhubad nila ang kanilang mga balabal. At may kailangang magbantay sa mga damit na ito. Hindi naghagis ng bato si Saulo. Binantayan niya ang mga damit ng mga naghahagis. Nandoon siya, pinapanood ang lahat, tinitiyak na ang pagbitay ay sumusunod sa mga pamamaraan. At ang susunod na talata ay nag-aalis ng anumang kalituhan, at si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang kamatayan. Sumang-ayon. Mag-apruba. Ituring na makatarungan. Mula sa sandaling iyon, ang pag-uusig sa mga Kristiyano ay tumaas sa isang antas ng bangis na walang katulad. Ang mga gawa kabanata 8 ay nagsisimula sa isang pangungusap na nagpapatigas, at winasak ni Saulo ang simbahan, na pumapasok sa bawat bahay, at kinakaladkad ang mga lalaki at mga babae, ipinapasok sila sa bilangguan. Ang pandiwang Griego para sa winasak ay ang parehong ginamit upang ilarawan ang pagkawasak na dulot ng isang mabangis na baboy ramo kapag sumalakay sa isang ubasan. Hindi ito isang banayad na metapora.
Ito ay isang imahe ng brutal, sistematiko, at walang awang pagkasira. Nagpapatakbo si Saulo nang may malinaw na pahintulot mula sa Sanhedrin. Ang mataas na saserdote ay may otoridad na maglabas ng mga warrant of arrest laban sa mga Judyo na inakusahan ng erehiya, at si Saulo ang naging tagapagpatupad ng mga kautusang ito. Sa kanyang sariling patotoo sa kalaunan, inamin ni Pablo na sa lahat ng mga sinagoga, madalas ko silang pinarurusahan, na pinipilit silang mamusong. Pinahihirapan niya ang mga tao hanggang sa itanggi nila si Jesus. Ngunit ang Jerusalem ay hindi na sapat. Ang mga Kristiyano ay nagsimulang tumakas ng maramihan. Ang pagkakalat na dulot ng pag-uusig sa kabalintunaan ay nagpakalat sa mga tagasunod ni Jesus sa buong Judea, sa Samaria at higit pa. Ang Damasco, na humigit kumulang 240 kilometro sa hilaga ng Jerusalem, ay kinalalagyan ng isang komunidad ng mga Judyo na marahil ay 15 hanggang 20,000 tao, at bahagi nito ay tinanggap ang bagong pananampalataya. Nagpasya si Saulo na sunduin sila. Pumunta siya sa mataas na saserdote at humingi ng mga opisyal na sulat para sa mga sinagoga sa Damasco, na nagpapahintulot sa pagdakip sa sinumang Judyo na sumusunod sa daan, gaya ng tawag sa kilusang Kristiyano. Gamit ang mga dokumentong ito, nagtipon si Saulo ng isang pangkat at umalis. Ang paglalakbay mula Jerusalem patungong Damasco ay tumatagal ng humigit kumulang 6 na araw sa paglalakad, nagmamartsa sa pagitan ng 30 hanggang 40 kilometro bawat araw. Ito ay 240 kilometro ng paglalakad sa ilalim ng malupit na araw ng gitnang silangan, na may mga temperatura na madaling lumampas sa 40 degrees Celsius sa mga oras ng katanghalian. Bakit gagawin ni Saulo ang hirap na ito? Ang sagot ay nasa tindi ng kanyang paninindigan. Hindi niya tinitingnan ang mga Kristiyano bilang mga tao lamang na nagkamali. Nakita niya sila bilang isang espiritual na sakit na nagbabantang mahawaan ang buong Israel. Ang bawat araw na lumilipas ng walang aksyon ay isang araw kung kailan lalong kumakalat ang erehiya. Para kay Saulo, ang 6 na araw na paglalakbay na yon sa disyerto ay hindi sakripisyo. Ito ay sagradong tungkulin. Ito ay banal na pagmamadali. At pagkatapos ay dumating ang sandali na maghahati sa kasaysayan sa bago at pagkatapos. Isinasalaysay ng teksto ng mga gawa na, habang siya ay nasa daan, nangyari na, nang malapit na siya sa Damasco, biglang may nagliwanag sa kanyang paligid na isang liwanag mula sa langit. Sa kanyang sariling salaysay sa kalaunan, tinukoy ni Pablo na ito ay sa katanghalian at ang liwanag ay mas maliwanag kaysa sa araw. Mahalaga ang detalye ng oras. Ang katanghalian sa disyerto ng Syria ay nangangahulugan ng tirik na araw, ang pinakamataas na natural na liwanag. At gayunpaman, ang liwanag na lumitaw ay inilarawan bilang mas matindi kaysa sa lahat ng iyon. Ilarawan ng eksena. Isang determinadong lalaki, napapalibutan ng kanyang pangkat, ilang kilometro na lamang mula sa destinasyon, kung saan isasagawa niya ang kanyang misyon ng pagdakip. Ang araw ay matagal nang nagpaparusa. Ang pawis ay umaagos sa mukha. Ang mga mata ay bahagyang nakapikit laban sa liwanag. At bigla, nang walang babala, isang mas malakas pang liwanag ang bumalot sa lahat. Hindi ito nagmumula sa isang partikular na direksyon. Pumapalibot ito ng buo. Imposibleng tumingin sa anumang panig nang hindi nabubulad. Imposibleng tumakas. Natumba si Saulo sa lupa. Ang mga lalaking kasama niyang naglalakbay ay nakapansin din ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Sa isang salaysay, sinasabi ng mga gawa na sila ay nakarinig ng tinig, ngunit walang nakitang sinuman. Sa ibang pagkakataon, sinabi ni Pablo na ang kanyang mga kasama ay nakakita ng liwanag, ngunit hindi naintindihan ang tinig. Ang mga paglalarawan ay nagpapahiwatig na ang karanasan ay may iba't ibang antas. Lahat ay nakapansin ng isang bagay na supernatural, ngunit si Saulo lamang ang nakaintindi ng mga salita. Ang mensahe ay personal. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ang tanong ay hindi nagsisimula sa isang akusasyon. Nagsisimula ito sa isang pangalan. Inulit ng 2 beses. Sa tradisyong Hebreo, ang pag-ulit na ito ay nagdadala ng malalim na kahulugan. Tinawag ng Diyos ang Abraham bago pigilan ang sakripisyo ni Isaac. Tinawag ang Moises sa nagniningas na bush. Tinawag ang Samuel sa templo ng Shiloh. Ngayon, sa disyerto ng Syria, ang parehong tinig ay tumatawag, Saulo, Saulo. Ngunit ang nilalaman ng tanong ay ganap na nakakasira. Bakit mo ako pinag-uusig? Pinag-uusig ni Saulo ang mga Kristiyano.
Mga taong may laman at buto na kinaladkad niya sa mga bilangguan at pagpapahirap. Hindi niya direktang pinag-uusig si Jesus. Si Jesus ay ipinako sa krus ilang taon na ang nakalilipas. Paano mapag-uusig ng sinuman ang isang patay na tao? Ang tanong ay naghahayag ng isang katotohanan na hindi kailanman isinaalang-alang ni Saulo, ang pag-atake sa mga tagasunod ay pag-atake sa guro. Ang simbahan ay hindi lamang isang grupo ng mga taong nostalhik na humahanga sa alaala ng isang pinunong binitay. Ito ang buhay na katawan ng pinunong iyon. Ang paghipo sa kanila ay paghipo sa kanya. Tuliro, nalilito, marahil ay natatakot, nakabuo lamang si Saulo ng isang tanong, "Sino ka, Panginoon?" Ang sagot ay sumisira sa buong mundo na kanyang kinikilala. "Ako si Jesus na iyong pinag-uusig." Jesus. Ang pangalan na nais ni Saulo na burahin sa ibabaw ng lupa. Ang mamumusong na pinaniniwalaan niyang nasusunog sa impyerno. Ang huwad na Mesyas na ang mga tagasunod ay hinahabol niya sa mismong sandaling iyon. Lahat ng pinaniniwalaan ni Saulo ay gumuho sa isang saglit. Kung si Jesus ay buhay, kung gayon ang pagkabuhay na muli ay totoo. Kung ang pagkabuhay na muli ay totoo, kung gayon siya nga ang Mesyas. Kung siya ang Mesyas, kung gayon si Saulo ay gumugol ng mga buwan sa pag-uusig sa sariling bayan ng Diyos. Ang bawat katiyakan, ang bawat paninindigan, ang bawat aksyon na itinuturing niyang makatarungan ay ganap na nabaligtad sa loob ng isang segundo. Nagdagdag ang teksto ng isang misteryosong pangungusap, "Mahirap sa iyo ang sumikad laban sa mga talasok." Ang mga talasok ay mga tungkod na may dulo na metal na ginagamit sa paggabay sa mga baka. Kapag ang hayop ay sumisipa laban sa tungkod, lalo lamang nitong nasasaktan ang sarili. Ang imahe ay malinaw, si Saulo ay lumalaban sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanya. At ang bawat hampas na ibinibigay niya laban sa mga Kristiyano ay bumabalik sa kanyang sarili. Nagpatuloy ang tinig, "Tumayo ka at pumasok sa lungsod, at doon ay sasabihin sa iyo ang dapat mong gawin." Walang detalyadong teolohikal na paliwanag. Isang simpleng tagubilin lamang. Si Saulo, ang tao ng mga ganap na katiyakan, ngayon ay kailangang sumunod ng hindi naiintindihan. At nang siya ay tumayo, natuklasan niya na literal siyang nasa dilim. Ang liwanag na mas malakas kaysa sa araw ay nag-iwan ng mga bunga nito. Ang kanyang mga mata ay hindi na gumagana. Ang siyang naparito upang makita ang mga Kristiyanong nakabilanggo ay hindi na makakita ng anuman ngayon. Ang siyang namumuno sa pangkat ay kailangan na ngayong akayin sa kamay na parang bata. Ang pagbabaligtad ay ganap, nakakasira, at imposibleng baliwalain. Dinala ng mga lalaki si Saulo sa Damasco. Iniwan siya sa bahay ng isang lalaki na nagngangalang Judas, sa kalye na tinatawag na Tuwid. Doon siya nanatili ng 3 araw. 3 araw na walang pagkain. 3 araw na walang inumin. 3 araw na walang paningin. Ang bilang na ito ay hindi aksidente sa kasulatan. Si Jonas ay nanatili ng 3 araw sa tiyan ng isda. Si Jesus ay nanatili ng 3 araw sa libingan. Para kay Saulo, ang 3 araw na ito ay nagsisilbing isang ganap na simbolikong kamatayan. Ang manguusig ay ginigiba upang ang isang bagong bagay ay lumitaw. Maaari mo bang isipin kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan sa loob ng 72 oras na iyon? Ang bawat alaala ng isang pinto na sinira. Ang bawat takot na mukha ng isang ina na kinuha mula sa kanyang mga anak. Ang bawat sesyon ng pagpapahirap kung saan pinilit niya ang mga tao na itanggi ang pangalan ni Jesus. Ang lahat ng ito ay nakikita na ngayon sa ilalim ng isang ganap na naiibang liwanag. Hindi ito sigasig. Ito ay krimen. Hindi ito devotion. Ito ay pagpatay. At habang si Saulo ay naghihirap sa kanyang kadiliman, sa kabilang panig ng lungsod, ang isa pang lalaki ay nakatanggap ng isang pangitain. Si Ananias ay isang alagad ni Jesus sa Damasco. Nagpakita ang Panginoon sa kanya, "Tumayo ka, pumunta sa kalye na tinatawag na Tuwid at magtanong para sa isang lalaki mula sa Tarso na nagngangalang Saulo." Ang reaksyon ni Ananias ay ganap na mauunawaan, takot. Sumagot siya, "Panginoon, marami akong narinig tungkol sa lalaking ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At dito ay mayroon siyang kapangyarihan mula sa mga pangunahing saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan." Kilalang-kilala ni Ananias ang reputasyon ni Saulo. Malamang na personal niyang kilala ang mga taong nabilanggo dahil sa kanya. Ngayon ay ipinapadala siya upang makatagpo ang lalaking ito ng personal.
Parang hinihiling sa isang tupa na bisitahin ang lobo sa kanyang lungga. Ngunit ang banal na tugon ay naghahayag ng isang layunin na higit pa sa lahat ng takot. Humayo ka, sapagkat siya ay isang piniling kasangkapan para sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harap ng mga hentil, at ng mga hari, at ng mga anak ng Israel. At ipakikita ko sa kanya kung gaano siya dapat magdusa para sa aking pangalan. Piniling kasangkapan. Si Saulo ay hindi lamang magiging isa pang nakumberte. Ipadadala siya sa mga lugar kung saan walang apostol ang nakarating. At magbabayad siya ng napakataas na presyo para dito. Sumunod si Ananias. Natagpuan niya si Saulo, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya, at nagsabi ng mga salitang tumatawid sa mga bangin, "Kapatid na Saulo, ang Panginoong Jesus, na nagpakita sa iyo sa daan na iyong pinanggalingan, ay nagsugo sa akin upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo." Kapatid. Ang nag-iisang salitang ito ay nagdadala ng buong ebanghelyo. Ilang araw bago nito, si Saulo ang takot ng mga Kristiyano, ang pangalan na ibinubulong ng mga ina sa kanilang mga anak upang takutin sila, ang bangungot na nagpapatakas sa mga pamilya sa gitna ng gabi. At ngayon, isang Kristiyano na may lahat ng karapatang magalit sa kanya ay tumitingin sa kanya at nagsasabi, "Kapatid, walang paniningil sa nakaraan. Walang listahan ng mga akusasyon. Tanging agarang kapatawaran, ganap na pagtanggap at buong pagpapanumbalik." Inilalarawan ng teksto na kaagad ay may nalaglag mula sa kanyang mga mata na parang mga kaliskis, at muli siyang nakakita. Ang imahe ay visceral. Ang mga kaliskis ay bumabalot sa kanyang mga mata. At nang ipatong ni Ananias ang kanyang mga kamay, ang mga kaliskis na ito ay nalaglag lamang. Kumurap si Saulo. Bumalik ang liwanag. Ngunit ang nakita niya ay isang ganap na naiibang mundo. Kaagad siyang tumayo at nabautismuhan. Ang pagbabago ay hindi unti-unti. Ito ay biglaan tulad ng liwanag na nagpabagsak sa kanya. Ang lalaking dumating sa Damasco na may dalang mga warrant of arrest ay lumabas mula sa tubig ng bautismo bilang miyembro ng komunidad na iyon na nais niyang lipulin. Kumain siya sa unang pagkakataon sa loob ng 3 araw. Nanumbalik ang kanyang lakas. At sa loob ng ilang araw, nasa mga sinagoga na siya ng lungsod. Ipinangangaral na si Jesus ang anak ng Diyos. Itinala ng teksto ng mga gawa ang reaksyon, at ang lahat ng nakikinig sa kanya ay nanggigilalas at nagsasabi, "Hindi ba ito ang siyang sa Jerusalem ay nag-usig sa mga tumatawag sa pangalang ito at naparito para sa layuning ito, upang dalhin silang nakagapos?" Ang tanong ay hindi maiiwasan. Paano maipaliliwanag ang pagbabagong ito? Ang manguusig ay naging mangangaral. Ang tagawasak ay naging tagapagtanggol. Walang lohika ng tao ang makakaproseso niyon. Ngunit ang pangangaral ni Saulo sa Damasco ay lumikha ng isang potensyal na nakamamatay na problema. Ang parehong mga relihiyosong grupo na dati ay nagdiriwang sa kanyang mga operasyon ay nagpaplano na ngayon na patayin siya. Ang pagbabaligtad ay ganap. Umalis siya ng Jerusalem na may mga opisyal na sulat upang dakpin ang mga Kristiyano, at ngayon ay kailangan niyang tumakas sa Damasco upang hindi mapatay ng mga nagbigay sa kanya ng mga sulat na iyon. Ang plano ng pagtakas ay parang sa pelikula. Binabantayan ng mga Judyo ang mga pintuan ng lungsod araw at gabi. Hindi makakalabas si Saulo sa mga normal na daanan. Kaya, sa gabi, ang mga alagad sa Damasco, ang parehong mga tao na naparito siya upang dakpin, ay inilagay siya sa isang malaking bakol na lubid at ibinaba siya sa isang butas sa pader. Ang manguusig ay tumakas sa lungsod bilang isang pugante. Pumunta siya sa Jerusalem. Sinubukan niyang sumama sa mga apostol. Ngunit sila ay natatakot. Hindi pa rin sila naniniwala na ang kumberto ay totoo. Si Barnabas ang namagitan, ipinakilala si Saulo sa mga apostol, isinalaysay ang nangyari sa daan at ipinagtanggol ang kanyang pagiging tunay. Mula noon, nagsimula ang isang paglalakbay na magpapabago sa sinaunang mundo. Ang lalaking kilala bilang Saulo ay nagsimulang tawaging Pablo. Gagawa siya ng hindi bababa sa 4 na malalaking paglalakbay misyonero. Tatawirin niya ang dagat Mediteraneo ng maraming beses, na sumasaklaw sa higit sa 15,000 kilometro sa buong buhay niya. Magtatatag siya ng mga Kristiyanong komunidad sa Filipos, Tesalonica, Berea, Corinto, Efeso, at 12 ng iba pang mga lungsod. Mabibilanggo siya ng maraming beses. Makakatanggap siya ng 39 na hagupit mula sa mga Judyo sa 5 magkakaibang pagkakataon. Hahagupitin siya ng mga tungkod ng mga Romano ng 3 beses.
Babatuhin siya at iwang parang patay. Makakaranas siya ng 3 pagkawasak ng barko, na gumugugol ng isang gabi at isang araw na palutang-lutang sa dagat. Sa mga sulat na isinulat ni Pablo sa mga bilangguan, paglalakbay at pagpapatapon, 13 ang napanatili at pumasok sa kanon ng bagong tipan. Roma, ang 2 sulat sa mga taga-Korinto, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas, ang 2 sulat sa mga taga-Tesalonika, ang 2 sulat kay Timoteo, ang sulat kay Tito, ang sulat kay Philemon. Ang kanyang mga salita tungkol sa biyaya, tungkol sa pananampalataya, tungkol sa pag-aaring ganap, tungkol sa pagtubos, ay humubog sa teolohiyang Kristiyano sa susunod na 2,000 taon. Ang mga komunidad ng pananampalataya sa Roma, Corinto, Efeso, Filipos, at hindi mabilang na iba pang mga lungsod ay isinilang mula sa kanyang mga kamay, mula sa kanyang mga pagod na paa, mula sa kanyang walang pagod na bibig. Ang lalaking isang araw ay kinaladkad ang mga Kristiyano sa kamatayan ay nagtapos ng buhay na kinaladkad sa pagbitay dahil sa pagiging Kristiyano. Ayon sa makasaysayang tradisyon, si Pablo ay pinugutan ng ulo sa Roma sa panahon ng pag-uusig ni Nero, noong mga taong 64 o 67. Bilang isang mamamayang Romano, mayroon siyang karapatan sa isang kamatayan na itinuturing na marangal, ang espada, sa halip na ang pagpapako sa krus na nakalaan para sa mga alipin at hindi mamamayan. Namatay siyang ipinapahayag ang parehong pangalan na isang araw ay sinubukan niyang burahin sa lupa. Ang daan patungong Damasco ay hindi lamang isang relihiyosong pagkukumberto. Ito ay isang ganap na pagbabaligtad ng lahat ng kung ano si Saulo, kung ano ang kanyang pinaniniwalaan at ginagawa. At marahil ito ang pinakanakakabagabag, pinakamapanghamon, at pinakamaasahang bahagi ng kwentong ito, kung ang pinakamalaking kaaway ay maaaring mabago, kung ang pinakawalang awang manguusig ay maaaring maging pinakadedikadong misyonero. Kung gayon walang sinuman, ganap na walang sinuman, ang hindi maabot.